Introduction to Programming. So unsa ang programming? So ang programming mao ni siya ang gahatag og set sa mga instructions sa computer aron bitaw mahimo ang isa ka bulahatonon. Og isa pun siya ka instruction gisulat sa usa ka kanang language nga para masabtan sa computer. So pinaagi sa pagsulat og mga code. So ang mga programmer naga-solve na sila og mga problema, automate og mga proseso og kaya po sila nag-create sa mga software application na makapauswag sa atong mga life. Karon atong ilhon ang mga steps embracing the cycle. So number 1, defining and analyzing the problem. Number 2, planning the solution. Number 3, coding the solution. Number 4, test and debugging the solution. 5, implementation. 6, maintenance and documentation. So, ang pinakauna is defining and analyzing the problem. So, sa programming, ang pag-define o pag-analyze sa problema, isa na siya sa ka-importante nga steps sa proseso sa pag-develop. So, kini, nag-involve ni siya og panginahanglanon og pagtino sa mga issue og sa pag-formulate sa usa ka mga problema nga pahayag. So, tungod niini, so makatabang kini sa mga programmer aron mag-design og epektibo sa mga solution og magsulat og mga efficient code. Ang pag-define sa problem is naglakip ni siya og pagkuha og impormasyon bahin sa usa ka kinahanglan buhaton. Apil niini ang kaning pagsabot sa gusto nga resulta, mga limitasyon ug bisan unsang mga special nga need. So, importante nga makipag-communicate sa mga stakeholders or kuhaon ang ilang input aron masiguro ang kumpleto o klaro nga pagsabot sa problema. Ug ang pag-analyze po sa problem nag-involve po ni siya og pagbahin niini ngadto sa mga gagmay nga mga parte og pagsabot sa ilang relation. Tungod niini nakatabang ni siya sa pag-identify sa mga potential challenges o pagpangita sa labing angay nga pamaagi sa pagsulbad sa problema. So number 2 is planning the solution. So ang pagplano isa ni siya sa pamaagi sa papangandam sa mga action nimo in a logical manner para makabot nimo bitaw ang imong specific task. So ang plano is mo rin siya a map bitaw nga pag kanang kung asa ka moadto, so need nimo og map, og kung asa ka need nimo og map. So diri pod sa pag program as we progress, we can see na kung asa natadapit, kung asa natakalayo sa atong na buhat og pag-solve pod og problema is sa programmer is nagaprepare ni siya sa paper ang imong plano. So nadigto imong mga details about the arrangements and scenarios na necessary na ma-solve. So sulod sa pagplano nimo sa solution, naadri ang algorithm. So ang algorithm isa ni siya sa mga instruction nga nagamando nimo or nagaguide nimo sa mga programa sa paghimo sa mga buhatonon. So kini more siya nagalihok like kanang sa mga recipe bitaw nga dapat nag-specify ni siya sa tukma nga mga lakang sa pagproseso sa mga data. So ang algorithm nagasugod ni siya og input. So kini diri madawat ang mga raw data alang sa mga pag-process. So ang algorithm nagmod na og mga sunod-sunod nga operation aron manipulahon bitaw ang input. So in the end, so kini maghatag og output mao ni ang mga resulta based sa mga na-process na mga data. So napod diri ang intellectual property. So ang intellectual property isa ni siya sa kanang kaya bitaw ang computer dili ni siya kasalig sa iyang kaugalingon. So dili pareha sa ato ang mga tawo nga
kita gyud magdesisyon sa atong mga ginabuhat. So nagasalig ta sa atong kaugalingon, pero ang computer dili siya gasalig sa iyang kaugalingon. So nagasalig ni siya sa mga programmer kung unsay suguon sa programmer, so mao iyang sundon o iyang buhaton. So para mo under ang computer, so need ni siya og mga programmer, mga user para mo under. So para ma-present ang algorithm, na siya yung mga modeling tools. So isa sa mga modeling tools, isa ang using pseudocode. So ang pseudocode, isa na siya kanang gamiton niya iyang plain English lang o programming, more siya syntax. But unlike sa programming language nga na siya rules ba, strict siya sa mga words na gamiton or mga keywords and syntax, pero diri sa pseudocode dili ingana. So magamit kag pseudocode nga plain English lang, kanang readable o understandable sa mga user or sa mga programmer. O ikaduha is using flowchart. So kaning flowchart, isa siya sa mga visual representation sa imong algorithm nga step by step na gamiton ang mga symbols, ang mga arrows, mga shapes para ma-show bitaw nimo ang imong flow sa code. Og diri pod sa flowchart, diri nimo makita kung unsa pay i-enhance nimo sa code. Og ang number 3 is coding the solution. Mao na ni ang pag-code nimo sa imong mga plano nga gihimo. Kadto imong mga gihimo sa pseudocode, sa flowchart nga ginahimo nimo nga plano, i-transform na to nimo into a machine code through sa paggamit sa mga programming language. Ang magsabtan lamang ni computer ay ang number 0 ug number 1. So kaning duha ka numerical representation known as binary number. Mao kini ang kaning mga native language sa computer, ang 0 ug ang 1. So natin mga laing programming language, na diri ang middle level language. So ang middle level language, na diri ang C language nga known ni siya. Ug naputay high level language. So ang ginagamit sa high level language is like COBOL, Java, or Visual Basics. So dito sa C language, nagagamit na siya og binary code, pero diri sa high level language, ginagamit diri ang mga written in English. So pag humani mo code, so ang number 4 is testing and debugging the solution. So pag humani mo code, so i-test nimo siya kung mugana ba, i-debug nimo siya og nabay mga error. So para pag testing og debugging nimo is makita nimo kung unsay imong error, kung unsa pay masolban na problem atong error or ma-enhance imong code. Ug ang pag-test po nimo, diri nimo makitaan kung imong gina-code is imong gina-input is correct ba. Next is the compilation process. So kini i-compile na nimo imong mga na-process. So nadri ang source code, object code ug ang compiler. So number 1 is source code. So diri ganang mao ni diri ang paghimo sa mga flowchart, sa mga pseudocode, sa planning the solution. So ang number 2 is compiler. So mao ni siya ang imong gibuhat bitaw nga plano is imong i-translate into machine code through the programming language. So ang number 3, mao ni siya ang low level instructions understood by the computer. Mao ni siya ang mga output na imong nahimo sa code or imong na-input. So same sa akong gaina ang debugging process. So kini ang pag-debug is diri nimo makitaan or ma-identify mga errors para ma-fix nimo ang errors sa imong code. So pag-use og debugging tools and techniques, mapinpoint mo kung unsa imong or unsa ang errors sa imong code para ma-fix nimo, ma-resolve nimo ang issues. Og ang test run pod is nagingon ako ni gaina nga need ni siya nimo i-test
para ma-enhance imong code, ma-check imong mga unsa imong error. So sa pag-test run nimo na two kinds of errors na imong ma-detect. Ang first is ang runtime error. Kaning runtime error happen ni siya or nagahitabo ni siya tungod sa imong mga invalid inputs. Just like for example nga pag input nimo is na misspelled or incorrectly capitalized na na wrong nga mga letters nga na mo ni siyang makuan ang runtime error. Ug ang kaning logic error mo ni siya kanang pinakalisod bitaw tan-awon kung sa imong error is kaning logic error for example is nabutang mali nga mga symbols like adding or subtracting, like imong gusto is mag-add ka pero imong nabutang is na times nimo or na subtract to nimo, so mo ni kuaning logic error. So after nimo matest o makuha ng output is na siya yung mga required output conditions. So dili na magamit nimo ang actual or dili nimo magamit ang actual program. So ang program is na-execute na behind the strict supervision of the implementing programmer. Sa pagbuhat og program, so required yun na siya og mga regular updates, mga fixes and improvements nimo sa program. So detailed documentation is naka-help ni siya og para ma-understood nimo ang imong code og easy po siya ma-maintain og ma-troubleshoot. So, kung ang imong program is nagamit na sa mga government, mga company, so di siya mawala ang mga changes na need ma-effect po sa mga company o sa mga government. So, need siya mga regular updates, fixes, and improvements. So, maora to. Thank you.